sumisimbolo sa pangunguna at sa pagtupad ng Diyos sa kanyang tupad. Yung pinangako kay Abraham, isingaling kay Isaac at isingaling kay Jacob. Now, later you will see that a very big portion of the covenant and the promises of God were fulfilled in Jacob. Okay? May mga pangako hindi pa natupad kay Abraham at kay Isaac, pero pagdating kay Jacob, natupad. Okay, ano ba? Angels. So yung mga anghel ay sumisimbolo sa mga mensahero ng Diyos na tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Okay? And then heaven and earth, langit na inaakita ng mga anghel at mula sa langit bumababa sa lupa, ito ay kumakatawan sa mga realidad. Kahit na sinasabi ng tao walang langit, no? Ang langit daw ay dito na sa lupa. Kapag nagkaasawa ka ng mabait, yun na daw ang langit. Kapag nagkaasawa ka ng walang hiya, yun na rin ang impyerno. Ha? Ano sabi ng iba? Ano sabi ng iba? Hindi ko yung sinabi, ha? Ang sabi ng Biblia, merong realidad ng langit, kaluklukan ng Diyos, at merong realidad ng lupa na ating kinaroroon. Okay. So ngayon, babalikan ko yung tanong. Ano ang pangarap ng Diyos para sa iyo at para sa akin? With this understanding ng panaginip ni Jacob, anong pangarap ng Diyos para sa iyo at sa akin? Anong panaginip ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Number one, God dreams of connecting with you. Nangangarap ang Diyos na kumonekta sa iyo at sa akin. Pangarap ng Diyos na magkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya. Pangarap ng Diyos na makatiyak ka na ikaw ay nasa Kanya at siya ay nasa iyo. Sinabi ko dyan, ang Diyos ang original na Wi-Fi connection. Can you tell me what Wi-Fi means? I mean, di ba yung internet connection, Wi-Fi? Opo. So, ano yung sabihin ng Wi-Fi? Can you tell me? Ha? Gamit kayo ng gamit, hindi nyo alam? Wireless fidelity. Tagalogin niyo. Ano yung wireless? Ha? Walang kable. Diba? Wireless, walang kable. Pero may koneksyon. Now, fidelity, katapatan. Yun ang Tagalog nun. Mapakinggan nyo to. God, throughout the ages, because of His faithfulness, katapatan ng Diyos, parati siyang gumagawa ng daan para kumonekta sa iyo. Pero ang tao madalas tingin at bulag sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. But He remains faithful. He keeps on reaching out to you. He keeps on speaking to you, communicating with you. Gawin yung ginawa niya kay Jacob. Si Jacob, sa kabila ng marami niyang ginawang mali, mga pagpapasya sa buhay na mali, parating ang Diyos nag-i-initiate pa rin ng relationship. So we see God, the wireless
fidelity that God has. Wala siyang internet connection, but always connecting with us. Always communicating with us. Sa totoo lang, walang araw na ang Diyos tumitigil sa pagkausap sa atin. Wala. Walang sitwasyon ng buhay na hindi tumitigil ang Diyos sa pagkausap sa atin. Wala. Wala tayong karanasan na hindi tumitigil ang Diyos sa pagkausap sa atin. Walang tao na dumarating sa buhay natin na walang tigil ang Diyos sa pagkausap sa atin. Lahat ng yan, ginagamit ng Diyos para kumausap sa iyo at sa akin, para kumonekta sa atin. So makikita natin dito, mga kapatid, that God always initiates. Always. Siya yung parating gumagawa ng unang hakbang para tayo kausapin. Ask yourselves, anong sitwasyon mo ngayon? Anong pinagdadaanan mo sa buhay ngayon? Anong sinasabi ng Diyos sa iyo? Sino yung taong nakilala mo kamakailan lang? Bakit kaya siya pinadala ng Diyos sa buhay mo? Ano kaya ang maaaring maging papel nito sa paglubog sa iyo sa pagiging lalong katulad ni Kristo? See, kahit yan, may pagkilos ang Diyos. Now, when I talk about this connection, how does He make it known? Paano niya ito pinakaramdam sa atin? Paano niya ito pinapakita? Mga kapatid, yung presensya ng Diyos. Nagpatotoo yung mga kalalakihan dito, kung merong common denominator sa kanilang patutuo, ito yun. Naranasan nila yung presensya ng Diyos. Bakit? Kasi nga itong Diyos na to, kumukonekta sa atin sa pamamagitan ng kanyang presensya. He makes His presence known. Ang problema kasi, minsan yung connection natin ng malabo, hindi yung Diyos na kumukonect sa atin ng malabo. Tayo ang may problema. Diba? Ito, halimbawa. Punta tayo. Sabihin natin Sunday, ay, punta tayo sa church. Okay. Kasi para maramdaman natin yung presensya ng Lord. Yan. No? So yun ang motivation ng iba pag nagpunta sa church. Now, ito ang problema. During praise and worship time, sabi mo, bakit ganun? Bakit parang hindi nag-speak ang Lord sa akin? Wala yata ang presence ng Lord. Tapos may tumayo, nagsalita, nangaral, nagturo. Bakit ganun yung tinuturo niya parang wala namang dating sa akin? Wala yata ang presence ng Lord. Subukan yung lumapit sa akin at sabihin niyo sa akin yung babatukan kita. Babatukan kita. Alam niyo kung bakit? Hindi doon nakadepende ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, nararamdaman natin kung yung puso natin bukas sa pagkilos niya. You see, God is connecting with you. The question is, are you connecting with Him? See, are you open to Him? Bukas ka ba sa pagkilos niya? Kung pag pumasok tayo, we come to worship, may mga agenda tayo. Kung minsan ang problema pagdating sa church, may kanya-kanyang agenda. Na mga kapatid, isang nyo muna yung mga agenda nyo. Matutugunan yan. Unahin mo munang tumugon sa presensya at pagkausap sa iyo ng Panginoon. At pag ginawa mo yun,
makikita mo na yung mga hinahangad mo, masasagot. Yung mga tanong mo, matutugunan. Yung mga pinakamalalim mong pangangailangan, mararanasan mo na nandun ang Panginoon sa iyong buhay. His presence will be there with you. So yun yung maranasan ni Jacob. Kaya sabi niya, this is none other than the house of God. David, God made Himself present. Inaramdam ng Diyos yung kanyang presensya. So that's the first thing of God, to connect with you. The second thing of God, God dreams of giving you hope beyond your past mistakes. Alam niyo, kung ako ang Diyos, sasabihin ko kay Jacob, niloko ko na ang tatay mo, kinasapakan mo pa ang nanay mo, niloko mo pa ang kambal mo, wala ka ng pag-asa. No? Marahil yun ang sasabihin ko sa kanya. Diba? Ang laki ng kasalanan niya eh. Deceiver eh, manloloko, sinungaling. Pero sa kabila nun, ang Diyos may pangarap pa rin para kay Jacob. Ang Diyos, nakikita niya yung kanyang sarili. Sabi niya kay Jacob, meron pa akong plano para sa iyo. Meron pa. Hindi pa ako tapos sa buhay mo. Meron pa akong ginagawa. Sino dito nakakaramdam na parang nakakulong ka na? Parang, Lord, may aasahan pa ba ako? Parang dead end. Parang pumasok ka sa isang kalye na wala ka ng lulusutan. Dead end. Have you ever felt that way? Kahit minsan sa inyong buhay, sino nakaramdam ng gano'n? Kahit minsan. Wow, kung iba hindi, talaga? Madala ko na kayo sa langit. Wala na kayo sa lupa. Di ba kahit minsan sa ating buhay, makakaramdam ka ng gano'n? Para kang nasa supot. Pinasok ka sa supot, wala ka ng labasan, malibang gugutin ka palabas. Ganun si Jacob. Yan yung karanasan niya. Wala na siyang patutungan. Tumatakbo siya. Tinatakasan niya yung kuya niya. Inaabot siya ng kuya niya. Kasi nga, winalangyang niya yung kuya niya. No? Pero ang sinasabi sa kanya ng Diyos, kinausap niya sa panaginip, pinakita ng Diyos, ako ang Ama, o ako ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at ngayon, Diyos at Panginoon mo rin. See? So ano pinapakita dito? Ng Diyos kay ako, ano man ang lakaran mo, sasamahan kita. I will protect you. So kanina, itinangako ng Diyos yung kanyang, ano yung pinangako ng Diyos? Hindi na. His presence. Now, He promises His protection. Tinangako ni Jacob ng Panginoon kay Jacob, sige, bakit ka? Magpatuloy ka. Tuparin mo yung pagkatawag ko sa iyo. Papagtubayan kita. Nagkamali ka before, but this time I will see to you that each step you take, I will protect you. At tutulungan kita. Iingatan kita. So yan ang pangako ng Diyos. Kung isipin nyo, okay, parang advanced preview to. Preview. Advanced na preview pa. No? Preview. Pag tinuloy niyo ang pagbasa sa kwento ni Jacob, makikita niyo na paulit-ulit, iniingatan siya ng Diyos sa kanyang mga akbang. Ulit-ulit siya. So, pinangako ng Diyos, iingatan kita. Iingatan kita. Sino dito nagkamali ng big time sa buhay niyo? Have you ever committed a mistake big time sa buhay niyo?
Alam mo matinding pagkakamali? Sino? Yan. Mas makatotohanan yan. Ha? Now, gusto niyo pa bang magkamali ulit? Gusto niyo pa bang makulit yung ginawa niyong mali? Ayaw na natin, of course. Ayaw na natin. No? God promises His protection. God wants to protect you from those mistakes. Para ano? Para bigyan ka ng pag-asa sa buhay. Para bigyan ka ng pagkakataong magpatuloy na positibo ang iyong hinaharap. Ako marami akong pagkakamaling ginawa. Hindi ko itatago yan. Marami. Hindi ko mabibilang. Ang tangi kong masasabi, kung nasan man ako ngayon, lahat ayon sa biyaya at habag ng Diyos. I cannot boast of anything else. Wala akong may pagmamalaki except to boast about the grace and the mercy of God. Tingnan. Each night, when I am about to sleep, parati ko itong sinasabi, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa kalinga mo at pag-iingat lahat ng mahal ko. Lahat ng taong malapit sa puso ko. At ipinagkakatiwala ko at isinusukong muli ang sarili ko sa iyo. Na walang pinangahawakan. Wala akong pinangahawakan. Ito lang sinasabi ko. Walang pinangahawakan kundi katapatan mo, pag-ibig mo, biyaya mo, kabutihan mo, at habag mo. Gabi-gabi. Yan ang prayer ko. That's the way I end my prayer. Why? Because only He can protect me. Only He can protect you from committing the same mistake.